Learn to unload. Diba? Kailangan matuto tayong magbawas, magalis ng mga nakakabigat sa ating pong mga buhay. So unload, respect your load limit. May hangganan ng kaya nating pasanin. May hangganan ng kaya nating buhatin. Kapag sobrang bigat ang ating dinala, syempre masyado tayong may stress, madidepress, masyado tayong mabibigatan. It's either magpakamatay ka, pumatay ka, papatay mo, nakaka-stress sa'yo, o kaya naman maglakad ka sa kalsada at hanapin mo si Crispin at Basilio. Huwag tayong magpaka-superman o superwoman. Hindi natin kayang lahat dalhin. Bakit nyo pipiliting pasanin lahat? Parang literal. Diba? Halimbawa, magbubuhat ka ng isang sakong bigas. Hindi mo naman kayang buhatin, 50 kilo yon. So ang ending, pag pinwersa mo, baka mabalian ka pa. Ngayon, kung kaya mo buhatin, buhatin mo. Pero kung hindi mo kaya, ba't mo pipilitin? Pwede mo namang bawasin. Gawin mo tigli 5 kilo, kaya mo nang buhatin. I-unload mo. Ganun ang kailangan nating gawin, diba, sa ating mga buhay. So sa amin kasi, medyo umani, yung kapatid ko, binigyan akong kalahating sakong bigas. Pinagtatawa na ako sa inyo, sabi, hindi mo kaya yan, hindi mo kaya yan. Kinaya ko naman, kahit pa hatak. Pero ang point natin, pag hindi kaya, huwag mong buhatin. Bawasan mo. Mabubuhat mo rin lahat yun. Ganun ang ibig sabihin. So magbawas tayo ng dala para guminhawa ang pakiramdam. So learn to unload. Diba? Yung mga burden na meron tayo sa buhay natin. Huwag niyong pasanin ang lahat. Ang problema kasi sa atin ko minsan, pati problema ng iba, pinuproblema natin. Kaya lalo tayo nabibigatan sa ating pong mga buhay. Kailangan makita natin kung hanggang saan ang limit natin. Kung anong kaya lang nating pasanin. So yun lang ang pasanin natin. Ecclesiastes 11:10. So then banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body. Kailangan daw piliting bunutin mula sa puso natin ang mga nakatarak na nagpapahirap ng ating pong mga kalooban. Kung may mga ginagawa kayong very stressful, very nakakapagod na sa buhay na ito, itigil muna, take a rest, take a vacation, kasi importante yun para muli tayong maging malakas at makabuhat muli ng mga kabigatan sa buhay. Para lang yung pag-aaral. Yung isang oras kang tinuturuan ng teacher mo, durog na ang utak mo, diba? Tapos biglang nag-bell, tuwan-tuwa ka na. Kasi recess na. Kasi time's up na. Diba? Ganun ang ibig sabihin. Kaya kahit yung teacher gusto niyang meron pang ipagawa, hindi na siya makakapagpagawa kasi tapos na ang kanyang oras. Makapagre-relax ka na, makakahinga ka ng muli. So nakita niyo, kahit ang pag-aaral, pinuputol ng break para hindi ma-torture ang utak, diba, sa kakaaral. So kailangan nagpapahinga talaga. Kahit nga mga relasyon, diba, may mag-boyfriend, sabi niya, nasasakal na ako, nahihirapan na ako, cool off muna tayo. Diba? Hindi naman nagbe-break, diba? Hindi naman sila naghihiwalay. Kailangan muna nating magpalamig. Diba? Ganun ang ibig sabihin, para after 2 weeks, 2 months, tayo na ulit, okay na ulit, para na-miss natin ang isa't isa. Di ba? Nakita nyo, even relationship, merong cool off, merong pahinga. Di ba? Dahil nasasakal na sila. Kahit ang mga circuit breakers natin sa bahay, di ba, mga circuit breakers natin, may kanya-kanyang dala yan. Di ba? Ano ba mga, may 10, gano'n ba? 25? Di ba? So, hanggang doon lang ang kaya niyan, 50. Ngayon, pag lumampas doon, sasabog yan. Kung yung 10, lalagyan mo ng 20 na dadalhin niya, hindi niya kakayanin yun. Yung 20, lalagyan mo ng 50, sasabog yan. Laging magkakaroon ng short circuit sa bahay ninyo. Ganun ang ibig sabihin, mga kapatid. Kasi meron lang siyang load limit. So, kailangan ginagalang natin ang load limit. Halimbawa, tulay. Kahit mga tulay, di ba, mababasa nyo lagi, load limit. Laging, eto lang ang dapat dumaan dyan. Kasi pag sobra ang dumaan dyan, sobrang bigat, yung tulay pwedeng mag-crack, gumiba, bumagsak.
Di ba maraming ganyan mga tulay, kahit yung mga tulay, di ba yung mga bata, saan ba yun yung naputol yung tulay? Kasi hanggang 5 person lang pala ang dapat naroon, isang katerba yung bata, nahulog sila sa ilog, di ba? Inaanod sila, ganun na nangyari. Kasi sobrang bigat nung tulay, nang sumakay dun sa tulay. Sa may limit kasi yan mga kapatid. Even sa mga sasakyan, tingnan yung mga sasakyan, di ba kaya merong 5-seaters, 7-seaters, 8-seaters, 10-seaters, 18-seaters. Huwag kang lalampas doon. Dahil pag nilampasan mo yan, anong pwedeng mangyari? Pumutok ang gulong mo habang nagdadrive ka, sumabog yan, madisgrasya kayo. Pwedeng hindi ngayon, pwedeng sa susunod. Kasi inabuso mo yung sasakyan. Kasi sabi nung sasakyan, nung gumawa ng sasakyan, eto lang ang kaya niyang dalhin. Limit yon, hanggang dito lang. So wag mong lalampasan. Yan ang ibig sabihin, kahit tayo mga kapatid, bilang mga tao, may kaya lang tayong dalhin. Yun lang ang dadalhin nyo. Sabi nga ni Fernando po, pag puno na ang salop, dapat ka nang kalusin. So hindi pa ako puno, kaya pa kitang pagpasensyahan. Kaya ko pang magtimpi sa iyo. Pero darating ang araw, mapupuno ako. Na hindi ibig sabihin. So hanggat hindi puno, di ba, okay pa. Pero pag napuno yan, kasi may limit, may hangganan ng tao. Ang tao kahit gaano siya kabait, kahit gaano siya kapasensyoso, may hangganan din yon. May limit ang tao na kaya niyang dalhin sa kanyang buhay. Nakita niyo si Job. Si Job namatayan ng 10 anak. Namatayan ng 10 anak, nawalan ng ari-arian, nagkasakit ang maluba ang kanyang buong katawan. Tapos gusto pang ipasumpa ng kanyang asawa ang Diyos. Nakita yung experience niya? May sumunod pa bang problema kay Job? Wala na. Alam niyo kung bakit? Pag may sumunod pa, baka bumigay na siya. Hanggang doon lang, kasi alam ng Diyos yung limit niya. O yan lang ang limit mo, Job. Kasi si Job talagang hahangaan mo sa buhay eh. Kaya alam ng Diyos kung anong limit natin. Kaya di ba sabi nga, hindi naman papayagan ng Diyos na tayo ay tuksuhin, dalhin ang anumang pasanin sa buhay na hindi natin kaya. So bakit ipinapahintulot? Kasi kaya mo. Hindi lang natin kinakaya. Ayaw lang natin kayanin, di ba? Kaya tuloy, lalong nagmumukhang bumabagsak tayo sa ganung mga sitwasyon. So learn to unload.